Hi, welcome back to my channel. This is the Mr. Channel, and on this episode, we are going to react to this official statement from the Office of Senator Rafi Tulfo regarding the manifesto that was released by retired AFP officials, generals. Um, yon, bilang maarting mamamayan tayo, syempre re-react tayo, di ba? At saka, wait, medyo nag-prepare ako ng konti. So, yeah, naka-ano tayo, army outfit. Anyway, something excess lang, no? Feeling extra lang for today. But I I have not really read into yung manifesto ng mga retired army uh, men natin or soldiers. But ang haba kasi nun, and the last thing I know, may mga 150 signatures na silang nakuha. But I think right now, it's around 300 na. I'm not sure. Pero nakita ko lang siya in passing, but hindi ko siya masyadong nabasa. Pero right now, I am curious. Sobrang curious ako to know kung ano tong reaction or ano tong statement ng Office ni Senator Raffy Tulfo regarding this issue. Kasi from the videos of Senator Libayan, I've watched parts yung kay Attorney Trixie, and there are some content creators out there saying na Senator Raffy Tulfo is parang tinatrato niya yung manifesto about the video nung namatay na sundalo as parang fake news. So, kaya curious ako, then basahin to on my own. Wait, sorry. Ayun, sorry. Medyo nag-play yung video ni Attorney Trixie, nagulat ako. Anyway, moving on. Let's read na the official statement from the Office of Senator Raffy Tulfo. So, wait Medyo lalakihan ko siya. Ay! Lakihan ko siya kasi I'm not wearing my eyeglasses, so hindi ko siya mabasa. Okay, so statement from the Office of Senator Raffy Tulfo. So it has come to our office's attention that the spliced video of Senator Raffy Tulfo's Senator Idol Raffy Tulfo's program that was aired roughly 4 years ago in 2020 is making the rounds online to deliberately destroy his image. This video involves a deceased member of the Philippine Army. Okay, first paragraph. Spliced video. Talaga ba? Ang dami ko nakitang mga content creators na nag-upload or nagre-react dun sa video na yon that came from News 5 Everywhere or from the channel mismo ni Senator Raffy Tulfo, and nag-proliferate siya sa TikTok, I think, as of now. And iisang version lang naman yung meron, wala nang iba. So, I think dito medyo nagre-react yung maraming content creators that featured that video even before pa. Like last year or a few months ago, like yung kay Teacher Mark, feature niya yung video na yon 8-10 months ago. That's the only version. And palakad-lakad siya dun sa version ng video na yon. It was only him talking there, and siya yung nakikipag-usap dun sa sundalo mismo. I don't know how spliced are you trying to talk about here. I think yung mas proper na terminology here as explained by Attorney Trixie is ano siya, excerpt nung video, nung call na yon or nung day na yon. And dito medyo super technical yung mga content creators out there right now.
And, okay, question. Is making the rounds online to deliberately destroy his image. Office of Senator Raffy Tulfo and kay Senator Raffy Tulfo na rin. What image are you talking about? What image are you talking about? Anong image mo? Like, sa maraming Pilipino, ang image mo is, yes, tumutulong ka sa mga nagko-complain or nagrereklamo dyan sa programa mo. And most of the time, kung sino yung nagrereklamo, yun ang kinakampihan mo. Kasi hodang nasa tama or nasa mali yung nagrereklamo. Basta yung nagrereklamo, yun ang kakampihan mo. Yun yung ipaglalaban mo. So, yung bang image mo? Yung image mo na sumbungan ka ng bayan. So, minsan may pagka harsh or rough yung pakikitungo mo sa mga tao na nasa gobyerno kapag may mamamayan tayong nagrereklamo dyan sa himpilan mo. Kung sugurin mo yung mga yung mga personnel ng mga ahensya ng gobyerno natin, ganun-ganun na lang, medyo hindi refined yung bang image na yon, o yung image mo na branded lahat ng mga damit mo, sapatos mo, that kind of image, and yet you claim na isa kang middle class? Yung bang klaseng image na yon? Anong image? Anong image yung deliberately sinisira nung video na yon? I'm wondering kung anong image. Masisira ba talaga? That's sa video na yun, that's actually how you usually, normally handle complaints dun sa program mo. Nothing wrong during that video, yung scenario na yun. That's normally how things are dyan sa program mo. So, at what way ka deliberately madedestroy nung video na yun? I'm wondering. And if you're saying, or yung office mo is saying na it's a spliced video na kumakalat online, well then show us the original video. Pakita nyo sa amin yung original video na kompleto, buong buo, na magde-debunk doon sa spliced version, kung spliced version man nga yung nakikita namin online. Kung spliced version man nga yung feature ni Teacher Mark Reacts doon sa channel niya many months ago. Asan yung original video? Pakita nyo lang yun, solved na, wala na tayong issue, wala na tayong problema. Diba? So, okay, next, moving on. The said old video suspiciously came out after the release of surveys for the 2028 presidential election, which afterwards was followed by a manifesto criticizing Senator Tulfo's treatment of men in uniform as assigned by retired soldiers. Dear Office of Senator Raffy Tulfo, controlled niyo ba yung reaction ng mga tao if many of us decided to resurface or research that video? Kasi nag-stick talaga sa utak namin na there is this certain scenario na merong kang binirate na sundalo. Masisisi nyo ba kami? Masisisi nyo ba yung mga nagpasimulang mag-re-upload ng video na yan to remind yung iba pa nating kababayan of how you are when dealing with people from the Philippine Army? Masisisi nyo ba kami? Suspicious pa ha, suspicious. So, naturalmente, nung nag-top yung pangalan ni Tulfo dyan sa survey na yan, naturalmente, iba-ibang klaseng reaction yung makukuha nyo. Ako nga, na-push akong
mag-react-react dito dahil sabi ko noon, kinig-kinig at saka nood-nood lang ako dyan kina Attorney Libayan, kina Caillou, kina I.M. Shanwayne, Teacher Mark, kina Attorney Claire, tungkol sa kung paano kanila kini-criticize at ina-analyze yung programa mo, tsaka yung mga aksyon mo sa mga problemang dinudulog sa'yo. Eh, nung sabi ko 'pag nag-top ka sa kahit anong survey, ay naku talagang magsisimula akong magsalita. That's why you're seeing me here right now. So, ako lang yun na nag-start lang ako mag-react. Eh, paano pa yung mga ibang tao na talagang naalala nila na, "Oh, teka muna, ito yung magta-top na top candidate for president, eh, ganito yan dati, ganito yan noon, ganito yung ginawa niya do'n sa isang tao, ganito yung ginawa niya do'n sa isang babae." Bakit parang gulat na gulat pa kayo? Gulat na gulat pa yung team mo. And reaction yung manifesto eh. Reaction yung manifesto ng mga retired soldiers dun sa naging result ng survey. So, ba't kayo nagre-react din ng ganyan? It's a natural course of things. Kasi may lumabas. So, sisihin nyo yung nag-survey. But then again, it's a survey. So, if ang bukang bibig ng karamihan eh ang pangalan ni Tulfo, sisihin nyo yung mga tao. Diba? I mean, before this statement, I've seen yung official reaction ni Senator Raffy Tulfo, yung monologue niya doon sa program niya about the survey. Gosh. Anyway, mamaya na natin pag-usapan yun. Kasi stick muna tayo dito sa statement. Okay? Alright. So, next. Masakit isipin na ang mga kasundaluhan natin ngayon ay nadadawit na rin sa mga isyong pampolitika. Hindi naman bago yun. Like yun nga, yung mga na-mention dun sa live ni Attorney Libayan kanina. Ang dami ng mga sundalo na involved sa politics. Senator Enrile, Lacson, Trillanes, Onasan. So far sila yung mga naalala ko. Anong bago dyan? Office of Senator Raffy Tulfo. Continue. Marahil hindi nila alam na sila ay nagagamit lamang. Lalo na sa usaping ito na halos mag-aapat na taon na ang nakakaraan. O ano ngayon kung 4 na taon na yung nakakaraan. So paano nga kung na-remind yung mga tao sa nagawa mo noon? O, so kung nakalipas na ba yung 4 na raan, dapat kalimutan na? Ganun ba? So kung nakalipas na yung 4 na raan, dapat wag nang pag-usapan? Ang dami pa ngang hindi nakaka-move on sa martial law eh. Raffy Tulfo, gusto mo yung pagtawag mo ng duwag dun sa sundalo. Kalimutan. Anyways, continue. Malaki ang respeto ni Senator Tulfo sa mga kasundaluhan dahil para sa kaalaman ng lahat, okay, for our information, siya ay galing sa angkan ng mga militar. Oh my God. Kung the fact na galing ka sa angkan ng mga militar, ba't ganyan mo sila kausapin kapag kino-confront mo sila tungkol sa isang issue? Di mo sila alam kung paano kausapin? Ba't ganun? Anyways, ang kanyang ama na si Lieutenant Ramon S. Tulfo Sr. ay miyembro ng Philippine Scouts na lumaban sa mga Hapon at kalaunan ay nalipat sa Philippine Constabulary at na-promote bilang colonel dahil sa pagiging commander nababad sa operasyon sa field. O ano naman, kinalaman naman nun sa mga ina-action mo ngayon at mga
sinasabi mo. Ang kanya namang lolo na si PFC Felix Tulfo ay isa ring miyembro ng Philippine Scouts at kasama sa mga nasawi sa Bataan Death March sa Capas, Tarlac. Parehong nakahimlay ang ama at lolo niya sa libingan ng mga bayani sa Fort Bonifacio. O ano naman ngayon, achievement nila yon. It's their honor. Honor grabber ka na rin. You're actually dishonoring them with the actions na ginagawa mo towards sa ating mga sundalo. To even call one of them duwag. Like, yun yung pinaka pangit na masasabi mo sa isang sundalo is yung duwag siya. Tawagin mo na siya ng lahat. Pangit siya, late siya, hindi ko alam kung acceptable ang unprofessional siya, pero yung tawagin siyang duwag, yan ang for me, technical foul. Anyways, moving on. Dagdag pa sa kanila ay ang tiyuhin ni Senator Tulfo na miyembro ng United States Army Forces in the Far East, si Staff Sergeant Sabas Tulfo, na pinadala rin dito sa Pilipinas upang lumaban kasama ng mga Pilipino. So kung ganun sila, therefore, you respect yung mga soldiers natin despite sa kabila ng kung paano mo sila tinawag at kung paano mo sila kausapin kapag kinukumpronta mo sila. I don't think so. Office of Senator Raffy Tulfo and Senator Raffy Tulfo. I don't think so. Itong mga achievements ng mga tito mo, lolo mo, at ng daddy mo doesn't save you from your wild actions and your wild accusations against the soldiers ng Philippine Army. I don't think so na masisave ka na to. Anyways, moving on. Katunayan, ito ay dumadaloy sa dugo ni Senator Tulfo, ang lahi ng mga sundalo dahil din kung bakit nananatiling mataas ang respeto niya sa mga kasundaluhan. Nakakaduda. Nakakadudang kiniklaim nyo na mataas ang respeto niya. Sa dami ng mga videos na nakikita namin or ng marami sa amin ng mga napapanood nilang mga videos dyan sa Raffy Tulfo in action na involve ay sundalo. Maski anong rango, kapag yung sundalo yung nirereklamo, I don't think na-uphold mo yung sinasabi mong respeto sa kanila. Kasi kahit naman meron silang ginawang hindi maganda, kaya sila narereklamo, parang dapat pa rin naman maayos yung approach mo sa kanila. Kung sinasabi mo nga na nananalaytay sa dugo mo ang dugong sundalo, parang dapat wala maski isang drop ng disrespect na ipapakita sa mga sundalo. All the more na kaduda-duda yung mga pagkiklaim mo sa mga ina-action mo o mga ginagawa mo. All the more na nakakaduda. Okay, next. Matatandaan na dumulog sa programa ni Senator Tulfo ang fiancé ni CPI Canlog na si Desiree Seraos, tama ba? Dahil hindi pinanindigan ni Corporal ang pagbubuntis niya. Dagdag pa rito ay napahiya si Daisy sa kanyang pamilya, kaibigan at komunidad nang last minute na umatras si Corporal sa kanilang kasal na nakahanda na.
Pagkalipas ng ilang araw, nasawi si CPI Canlog at isa pa niyang kasamahan sa isang military operation. Nang makaengkwentro nila ang makakaliwang grupo. Ang tanong, kayo pa nagtanong, tama ba na sisihin ng isang civilian na walang kinalaman sa Tactical Operational Command sa nangyari? At tama ba na hindi mo pinagbigyan si Corporal Canlog nung sinabi niya sa yung kung pwede mamaya na lang kayo tumawag kasi nasa delikado siyang um, moment at that time. Tama bang hindi mo siya pinaunlakan at nirespeto yung kanyang request dahil a matter of life and death yung situation kung nasaan siya ngayon? Sinabi naman niya, unang-unang sinabi niya yun, pagsagot niya ng telepono niyo, sinabi niya, "Sir, baka pwedeng mamaya na lang kasi nasa delikado ako ngayon." Sinabi niya nang nasa delikado siya eh. Hindi mo man lang tinake yung cue na yun na, okay po, pasensya na, tatawag, susubok ulit kaming tumawag sa'yo mamaya. Asan yung respeto doon, Senator Tulfo? But back then, kasi hindi ka pa naman senator, you're still like this TV, radio host. After the cloud, after the effect na gusto mong magkaroon ng impact yung particular episode nyo na yan. Kaya parang gusto mong makakuha ng information kay Corporal Canlog. Diba? Palakad-lakad ka pa doon sa video, parang yun yung pa-effect mo eh. Yun yung drama mo na mga sinasabi mong mga hindi magandang salita against towards Corporal Canlog. Kita-kita naman sa video. Please. Please. Yung mga staff mo dyan sa office mo. Please. Baka kayo yung born yesterday. You don't know what you're doing. You don't know kung anong dating ng mga pinaggagawa nyo. Anyways. Wala namang sumisisi dun sa babae. But then again, para panghimasukan nyo yung problema nilang dalawa. Hindi naman isolated case tong nangyari kay Desiree. I mean, kung gusto niyo siyang tulungan, you could have discussed that off-air. And yung staff mo man lang sana nung kinontak si Corporal Canlog nung time na yon, inalam man lang sana muna kung safe ba tumawag. If it's the right timing to talk to him about the issue ni Desiree. Meron talaga akong issue sa staff ni Senator Raffy Tulfo. Like sinabi ko na before, like the way they do things there sa program niya, may mga parang rookie mistakes. Na parang ang tagal-tagal nyo ng programa, may mga rookie mistakes pa rin kayo pagdating sa research and coordination. Anyway, moving on. Hinihikayat namin ang lahat na maging mas mapanuri sa mga lumalabas na issue na maaaring ginagamit lamang ang patriotismo at, napaisip ako kung patriotismo o patriotismo. Hindi ko alam. Let me know. At serbisyo natin sa bayan para lang isulong ang iilan, para lang isulong ng iilan ang kanilang mga personal na interes, lalo na sa politika. O hindi ba kaya nga kami nagki-criticize? Kasi nagiging mas mapanuri kami sa mga pinaggagawa mo at ng iyong opisina.
Tapos sasabihin mong may mga personal interest na isinusulong ang sino man, lalo na sa politics. Anyway, last paragraph. Makakaasa ang lahat na mananatiling tapat sa ating AFP si Senator Tulfo. Di nga, kaduda-duda. Again, yung mga kiniklaim nyo, mga statements nyo, mga sinasabi nyo, versus dun sa mga inaakto ni Senator Raffy Tulfo mismo at mga sinasambit niyang mga pananalita mismo, hindi align. Hindi align tong nababasa ko ngayon. Patuloy niya ring susuportahan ang mga panukala na magpapatibay sa ating mga kasundaluhan na walang sawang tumataguyod upang pangalagaan ang soberenya ng ating bayan. Parang may maidagdag na lang kayo dito. Ay, gradean natin. Kung gigradean natin to, 1 to 10, anong grade? In terms of sincerity, anong grade? 4. For me, it's 4. I mean, for Senator Raffy Tulfo and your staff and your office, kayo na rin nag-mention that the video was 4 years old. The incident happened 4 years ago. Dun sa 4 na taon na lumipas, with this official statement, wala man lang kayong natutunan. After that, wala man lang ba kayong na-realize after that? Sasabihin nyo sa amin na Senator Raffy Tulfo is a son of a soldier, grandson of a soldier, tapos ginagawa niya yung ganon, carelessly, or maybe pinag-isipan niya dahil inisip niyang magandang effect yun, pa-effect yun, na tawagin niyang duwag yung sundalo. Tapos, at the end of it, sasabihin niya, ginagawa niya lang biro. Yung mga sinabi niyang, baka tumatakbo ka sa nanay mo, bla 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 bla, iwan mo yung mga kasamahan mo, bla 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 bla. Wala kayong natutunan after 4 years. And wala kayong na-realize to even have just one line or one sentence dyan sa official statement nyo na you are sorry. You are sorry. After all these years, sa dami ng mga videos na nagsulputan na kino-call out yung pag-disrespect nyo at pagsabi ng duwag sa isang sundalo na namatay later on. Naisip niyo pang sabihin na bakit yung babae yung sisisihin sa nangyari. Di man lang kayo naglagay na you've come to realize na mali yung nasabi nyo or nasabi ni Senator Raffy. Ikaw, Senator Raffy, hindi mo man lang na-realize na mali yung nasabi mo and therefore, you're sorry. Because now you realize na mali nga. After 4 years, there's still no apology from you. And yet you claim that you respect the AFP. Ano yun? What is that?
After 4 years. And this is all you can come up with regarding the issue? Nagmanifesto na nga yung mga retired soldiers. Hindi nyo man lang ba ninamnam yung sinabi nila doon sa manifesto nila? At para sabihin fake news, yung video, you really are something. You really are something. And meron ako sasabihin pero lumipad eh. Ayun, naalala ko na. Hindi man lang ba nare-realize that this issue, this encounter, this particular display of disrespect is still haunting you, Senator Raffy Tulfo? It's still haunting you. 4 years na. The moment na nalaman mo, the following day or the following days after na nalaman mo na namatay si Corporal Canlog, you even sought to speak to someone from his team to verify kung ano talaga yung nangyari. May nakausap ka, di ba? So, na-verify mo kung ano yung kinahinatnan ni Corporal Canlog. And you said, nakikiramay ka. Nakikiramay ang iyong buong team, ang iyong programa sa pamilya ni Corporal Canlog. And yet, hindi ka nag-apologize sa mga nasabi mo. Pabiro man yun or hindi. Hindi ka nag-apologize noon. And until now, 4 years na, you still have not apologized? What's the matter with you? Where is the humility there? Where is the blood of a soldier there? Ano, mga kapwa ko mamamayan? Di nyo ba na-realize yun? This issue is haunting him. It's following him. Kasi hindi pa siya resolved. Sa dami niya nang sinabi pero hindi yun yung hinahanap. Baka hindi maka-rest in peace yung soul ni Corporal Canlog. His soul is still after justice. His soul is still after honor. So, Senator Raffy Tulfo and your team, rethink. And I suggest to Senator Raffy Tulfo, revamp your entire PR team or strat team. Revamp, replace them. It's doing you no good. It's doing you no good. This statement did nothing for you. That's all I can say. Kayo, ano? Anong nararamdaman niyo? Pero para sa isang maarting mamamayan na kagaya ko, yun yung naramdaman ko. And yun yung na-realize ko just now, reading the entire thing. Regardless kung sinisisi yung babae, or dapat kasi talaga dyan, hindi nyo pinanghimasukan yung problema ng dalawang tao eh. It's between them. So, that's all I can say. Again, my comment section is a free wall for you. Please feel free to comment. And right now, ito lang muna yung masasabi ko. I'm saving the next video for the monologue ni Senator Raffy Tulfo about the survey. So, that's it. Thank you for watching at this point. Have a good life. Smile always. Bye-bye.